What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, at siguradong magugustuhan mo ito. Nagsimula na naman ang storya kung saan nagbabakbakan na naman ang grupo nila sa Korra na Bofern. Matindi ang bakbakan sa pagitan ng magkabilang grupo, habang si Neri ay nasa isang sulok lang, takot na takot. Kaya napatakbo na lang siya, pero hindi ito naging maganda dahil nahuli siya ng kalaban at pinagbubugbog. Nakita ito ni Sakura, kaya naman kaagad nagdilim ang paningin niya. Bumalik tayo sa umpisa, kung paano nagsimula ang gulong ito. Naglalakad ang grupo ni Sakura na Bofern, kung saan pinag-uusapan nila ang Kill Gang, isang grupong may logo ng kalansay. Wala silang impormasyon tungkol sa kung ano ang balak ng grupong ito, pero isa lang ang sigurado nila, napakarami nitong criminal activity. Kaya napatanong si Neri, hindi ba kayo kinakabahan? Sumagot naman si Sakura, wala akong pake. Pero ang mga kagaya nila ay talagang kinasusuklam ko. Hindi mahalaga kung sino sila, kailangan nating iligtas ang lalaking nagngangalang Nagato. At ang lahat ng harang sa daan ko ay madudurog. Pero hindi pa rin maiwasan ang iba nilang kagrupo na kabahan, dahil brutal ang Kill Gang. Talagang magkakatuwang silang lumalaban, kahit isa lang ang kalaban, ay pagtutulungan nila ito. Hindi rin sila naaawa kahit gamitan pa nila ng mga pambambo. Kaya binalaan silang mag-ingat at huwag magpabeya laban sa grupong ito. Dumating na sila sa teritoryo ng kanilang kalaban at agad silang pumilibot sa gate nito. Napansin nilang nakalock ang gate. Habang na-stress si Sakura kung paano sila makakapasok, lalo siyang nainis at nagsisigaw kay Neri, dahil nasa teritoryo na sila ng kalaban pero naglalaro pa rin ito ng napakaingay na video game. Agad namang lumakad si Sug Ishita papunta sa gate at pinagbabalyahan ito. Pero duda ang lahat kung gagana ito. Kaya nainis si Sug Ishita, at agad sinipa ng napakalakas ang gate, na nagpawasak dito, dahilan para tumahimik ang lahat at mapasabi ng, "Wow, that's a crazy power of love." Kaagad silang pumasok sa isang napakalaking bodega, at agad silang sinalubong ng Kill Gang, na nagsabing, "Wow, wala kaming reservation ng guests ngayon ah. Dito natin nakita si Nagato, nakalupaypay sa sahig at walang malay." Tila pinaglalaroan pa ang katawan ni Nagato, kaya naman agad na inis si Anzai at nagplanong sumugod mag-isa. Pero agad siyang pinigilan ni Sakura at sinabing, "Hoy, mga ugok, ibigay niyo siya sa amin." Pero pinagsabihan lang siyang tanga ng mga ito at tumanggi pa, habang nagbigay ng paliwanag kung bakit. Pero agad siyang pinutol ni Sakura at seryosong nagsalita, "Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Inuutusan kita, ibigay sa akin si Nagato." Tinawanan lang nila si Sakura at inasar pa, kaya napaikan siya at sinabing, "Kung ayaw niyong ibigay ng kusa, pwede ko kayong puwersahin. Ibigay niyo sa amin si Nagato at wawaskan ko ang mga mukha niyo." Pero binastos lang silang lahat nito at inaasar na parang mga bata, sabay ngiti ng malaki habang nagdatingan ang napakarami nilang mga kagrupo na may dalang mga baseball bat. Napalibutan sila, at sobrang kinabahan ang mga kagrupo ni Sakura dahil iba ang impormasyong ibinigay sa kanila. Ang alam nila, kaunti lang ang kalaban, pero sobrang na-outnumbered pala sila. Humihingi ng tawad ang isa nilang kasamahan, dahil sa kanya raw sila nabulilyaso. Natawa naman ang leader ng kalaban, pero natahimik siya nang seryosong nagsalita si Sakura. "Anong pananghihingi mo ng tawad?" At sinabi pa ng isa nilang kasama, "Yun, masaya to, taglilima tayo ng kalaban." Sumagot naman ng isang lalaking puro hako. "Ubusin na natin tong mga to ng mabilis para makauwi na ako." Kahit nakapalibot na ang napakaraming kalaban na may armas, kampanti at mayabang na sinabi ni Sakura, "Huwag na kayong mag-alala, magpahinga na kayo lahat dyan, ako na bahala sa kanilang lahat." Dahil sa sinabi ni Sakura, ginanahan ang lahat at napasigaw, "Huwag mo kami eye out, handa rin kaming durugin ang mga takmol na to." Dahil sa mga sinabi nila, agad nang gigil ang kalaban at pinagsugod sila. Agad din silang sumugod, sabay sigaw, "Huwag niyong maliitin ang Bofern." Tumindi ang laban at walang kahirap-hirap nilang pinagtatumba ang mga kalaban. Bumilib ang mga kasama nila sa taglay na galing ni Sakura sa combat, at napansin din ng boss ng kalaban na silang lima ang pinakamalakas sa grupo. Sumigaw si Sakura kay Anzai, "Huwag na tayong mag-ubos ng oras, iligtas na natin ang na-hostage nating kasama." Tinulungan din sila ng iba nilang kasama para makagawa ng daanan papunta sa leader ng kalaban. Excited na excited ang leader ng kalaban dahil malapit na silang makarating sa kanya.
Naunang makaakyat si Anzai, at sinalubong siya ng leader ng kalaban. Dahil sa matinding galit, agad niya itong sinuntok, pero madali lang itong naiwasan ng kalaban. Kahit anong atake ni Anzai ay walang kwenta laban sa leader. Sa isang malakas na sipa, agad siyang pinatalsik pababa at halos mawala ng malay. Agad nag-alala si Sakura at lalapitan na sana siya, pero nabigla siya nang may isang kalaban na galing sa taas at agad siyang inatake. Buti na lang, naiwasan niya ito. Sinabi ng kalaban, simula ngayon, sasama na sa laban ang aming mga VIP. May mga kalabang nakamaskara sa taas, at mukhang napakalalakas nila. Agad nagbaba ng utos ang kalaban, at hinarap ng mga VIP ang 5 pinakamalalakas sa Bofern. Dahil dito, napaikan si Sakura sa malademonyong ngiti ng isa sa kanila. Agad siyang inatake, pero naiwasan niya lahat ng atake na ibinigay ng kalaban, na siyang nagpangiti sa kanya. Lumipat tayo kay Taiga, kung saan tinatanggap lang niya ang mga hampas ng kalaban. At sinabi niya, kahit 5 laban sa isa, oh, may armas ka pa. Tatangkihin ko lang lahat yan, huwag lang yang baril. Habang si Sug Ishita naman ay nonchalant lang, tahimik pero tinatanggap din ang mga hampas ng kalaban na may barbed wire. Samantala, kay Mitsuki naman, pika na ang kalaban dahil kahit anong gawin niya, hindi niya ito mahuli. Pinagsabihan pa siya, mukha kang babae, kaya sagot ni Mitsuki, huwag mo naman akong tawagin ng ganyan, hindi bagay sa akin. Pero sumagot ang kalaban, ay, sorry princess, may regla ka ba ngayon? Habang si Hayato naman ay maijing pinuprotektahan si Nirei. Kaya sabi ng kalaban, mahihirapan kapag patuloy mo pang pinuprotektahan ang duwag sa likod mo. Seryosong sumagot si Hayato, mali ka, hindi mo ba alam na mas malakas ako sa ganitong sitwasyon? Kaya napangiti na lang ang kanyang kalaban. Samantala, ang iba nilang sobrang nahihirapan at nakakatanggap ng critical damage mula sa mga armas, agad itong nakita ni Sakura at nag-alala. Nang lalapitan na niya sana ang kasama, bigla siyang hinarang ng isa sa mga VIP na kaharap niya. Huwag mo naman akong bastyusin. Kalaban mo pa ako, tapos tatakbo ka sa iba? Nap-icon si Sakura. Agad niyang sinuntok ang kalaban, may halong galit at buhos ng lakas, pero hindi ito tumama. May biglang hamampas sa ulo niya mula sa likod. Tinawanan lang siya ng kalaban at sinabing, kahit kabaklaan pa tong ginawa ko, epektibo pa rin. Napasabi ang leader ng kalaban. Mukhang magandang ideya nga na maglagay ako ng mga backup para sa 5 halimaw na to. Kapag napigilan namin ang 5 na yan, sure win na kami sa lahat ng ito. Sabay tawa pa niya, sabay sigaw. This is a slaughter. Mga batugan lang pala ang dinala ng 5 to para tumulong sa kanila. Habang pahirap ng pahirap ang laban, sobrang kinakabahan si Kirei. Unti-unti na silang nadedepensahan at nadhado. Nainis siya sa sarili niya dahil nahihirapan na si Hayato sa kakaprotekta sa kanya, wala siyang maitutulong, at pakiramdam niya pabigat lang siya. Sobrang nainis siya, napamura sa sarili. Wala akong kayang gawin kundi magtago sa likod nila at manginig sa takot. Isa akong talunan, pero agad nagbago ang loob niya nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Sakura. Hindi ka talunan, doon siya nanggigil, sumugod siya sa laban. Binangga niya ang isang kalaban at inakap ito ng todo para hindi makagalaw. Pero sa isang matinding sipa, sumabog ang mukha niya sa sahig. Kahit alam ng lahat na mahina lang si Kirei, pinaikutan pa rin siya ng mga kalaban para pagtulong-tulungan. Kaya naman tinanggap na lang ni Kirei ang kapalaran niya at sinabing, sabi ko na nga ba, wala pa rin akong magagawa. Tatapusin na sana si Kirei ng kalaban, at sobrang kinabahan si Sakura dahil alam niyang hindi siya aabot sa oras. Pero biglang tumalsik ang kalaban, at napahinto ang lahat sa sobrang pagkagulat. Nabigla rin si Sakura, bakit andito si Kaji, ang second-year grade captain? At kasama pa niya sina Takeshi at Kusumi. Napatanong siya, ano ginagawa niyo dito? At bakit sabog-sabog ang mga mukha niyo? Masaya si Takeshi, ngumiti siya at sinabing, buti umabot kami sa oras. Agad napansin ng kalaban si Kaji, at kilalang-kilala siya ng lahat. Sobrang kinatatakutan pala siya, dahil kapag nagwala raw ito, hindi tumitigil hanggat hindi tumatagas ang dugo ng lahat ng kalaban niya. Agad nagsalita ang leader ng kalaban. Naku, mukhang may backup sila. At higit sa lahat, bigatin pa, si Kaji, ang second grade captain. Pinaliwanag pa niya ang dahilan ng alitan. Kami ang sumugod dito.
May business lang kami sa kaibigan ni Nagato. Wala namang kinalaman dito ang Boferen. Pero natameme siya nang biglang magsalita si Kaji. Tanga ka ba? Kaya nga kami andito dahil may kinalaman ito sa Frieren. Ramdam ng lahat ang galit ni Kaji, kaya nang inig sa takot ang buong grupo ng kalaban habang tuloy siya sa pagsasalita. Tama ka, pinoprotektahan ng Boferen ang bayang ito. Ibig sabihin, poprotektahan namin ang kahit sinong mahalaga sa isa sa amin, kahit hindi sila miyembro ng Boferen. Napatulala si Sakura. Hindi siya makapaniwala sa tapang at paninindigan ni Kaji. Pero nagmamaang-maangan pa rin ang leader ng kalaban. Wala akong naiintindihan sa sinasabi mo. Kaya sumigaw si Kaji. Tanga ka nga talaga. Nagtaas ka ng kamay laban sa Boferen. Alam mo na siguro ang susunod na mangyayari. Biglang umatras ang mga kalaban, takot na takot kay Kaji. Pero sigaw ng leader. Anong kinakatakutan nyo? Nadagdagan lang sila ng 3. Bilasan nyo, ubusin nyo na sila. Pero wala pa ring gumalaw. Kaya kinuha ng leader ang bagbog na katawan ng kaibigan ni Anzai, at tinakat ang mga alagad niya. Gusto nyo bang maging ganito? Dahil sa takot, napilitan muli silang sumugod, pero wala itong kwenta. Para lang silang langgam sa harap ng 3 bagong dating. Sabay sabi ni Kaji, may 1 ang 2 sa baba. Ako na ang bahala sa takmol na yun sa itaas. Habang tinatakas naman ni Kusumi si Kirei papunta sa isang ligtas na lugar, sobrang nade-depress si Kirei sa sarili niya dahil sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Muling nagsimula ang matinding laban. Dahil lang sa presensya ng 3 ito, nagbago ang momentum ng laban. Unti-unti nilang pinabagsak ang mga kalaban. Hindi nagtagal, nakarating na si Kaji sa tuktok, kung nasaan ang leader ng kalaban. Napansin niya si Anzai, wala pa ring malay. Tumawa ang leader at sinabing, ganyan din ang mangyayari sa'yo kapag umakyat ka dito. Pero natigil siya ng galit na nagsisigaw si Sakura mula sa ibaba. Huwag mo siyang galawin. Sakin ang takmol na nasa taas niyan, sigaw ni Sakura. Pero nagsalita ang VIP na kalaban niya. Ano ba sinasabi mo? Ako nga, di mo malagpasan. Napakagatlabi si Sakura sa gigil at sumugod sa kalaban, pero natigil sila nang pumagitna si Kaji at nagsabing, alam mo ba ang nangyayari ngayon, Sakura? Nagtaka si Sakura habang sinubukang atakihin si Kaji, pero sa isang naglilisik na tingin, agad siyang natakot at napa-atras. Napatanong siya sa sarili kung tao pa ba si Kaji. Kinausap siya nito at sinabing, ang iniisip mo lang ngayon ay bugbugin ang takmol na nasa taas niyan, tama ba? Oo, ano bang mali doon? Sagot ni Sakura. Pero agad siyang sinuntok ni Kaji, sabay hinawakan siya sa damit at galit na nagsalita. Tanga ka ba? Dahil napasok niya utak mo, hindi ka makafocus. Hindi mo man lang matalo agad ang mahinang takmol na kaharap mo. Hindi mo rin matulungan ang mga kasama mo. Ano ba talaga ang number 1 priority mo? Hindi ka makalagpas ngayon dahil puro sarili mong galit ang iniisip mo. Sumagot si Sakura, pero hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Kaya ako naiinis. Sumagot si Kaji, wow, isang coincidence, pareho tayo. Susuntukin ko siya ng sapat para sa ating dalawa. Kaya ikaw, mag-focus ka kung ano ang nasa harap mo. Bago umakyat si Kaji, sinabi ni Sakura. Gusto ko siyang suntukin sa mukha, kahit mga 10 beses. Tinitigan lang siya ni Kaji bago umakyat sa taas. Dahil umalis na si Kaji, sumaya ang kalaban ni Sakura at sinabing, yun, umalis na siya. Hindi ko kakayanin ang halimaw na kagaya niya. Pero natigil ito nang biglang suntukin ni Sakura ang sarili niya, na ikinagulat ng kalaban. Tinawanan lang niya si Sakura, pero seryoso itong tumingin sa kanya at sinabing, hindi na ako maglalaro, takmol. Maya-maya, nakaakyat na si Kaji sa taas kung saan naroon ang leader ng kalaban. Nagsalita ito at sinabi sa kanya na isang karangalan na makasuntukan ng isang sikat na Kaji. Dinagdag pa niya na pareho silang dalawa ni Kaji. Pero tumanggi si Kaji na magkapareho sila, kaya dinagdag pa ng leader ng kalaban. Hindi mo ba nakita kanina? Sinuntok mo ang isa mong kasamahan para makinig sa'yo, at ganoon din ang pamamaraan ko. Kaya sa tingin ko, magkasundo tayo. Sabay kuha niya ng baseball bat at nagsalita muli. Namumuno ako dito, at lahat ay sumusunod sa akin dahil sa takot. Pinagpatuloy pa nito ang pagsasalita para mas mainis si Kaji. Maging ang bufuurin ay tinawag niyang cringe, dahil lahat daw sila ay nagpapanggap na mababait, pero ang totoo'y bayulente rin silang lahat.
Dahil sa daldal ng Takmol na ito, nagtagumpay siya, napaikan na nga si Kaji at handa nang wasakin ang mukha niya. Lumipat naman tayo kay Sakura, kung saan taka ang kalaban niya dahil biglang nagbago ang lakas ni Sakura, tila ibang tao na ang kanyang kaharap. Kaya naman, dahil sa takot, pinagsisigawan niya ang mga kasama niya at sinabing tulungan siya. Agad namang nagsisigawan ang mga kalaban para dumugin si Sakura. Pero laking gulat ng VIP na ito dahil walang kahirap-hirap na pinatalsik ni Sakura ang lahat. At nang makita niya ang tindi ng lakas ni Sakura, sobrang natakot ang VIP ng kalaban na halos maihina siya, at nagbalak na tumakbo. Pero wala na siyang nagawa, mabilis na lumapit si Sakura at pinatalsik siya sa isang suntok lang. Sabay tingin sa mga kalaban at sinabing, "Sinong sunod?" na nagdulot ng sobrang pagkakatakot ng mga kalaban sa kanya. Lumipat naman tayo kay Taiga, kung saan inis na ang kalaban niya dahil hindi daw siya lumalaban, at puro salo lang ng atake ang ginagawa niya. Kaya nagsalita si Taiga at sinabing, "Ang motto ko ay, ako ang tagapagligtas ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, ang mga senior namin ay nagpunta pa rito para lang iligtas kami." Sumagot ang kalaban at sinabing, "Dahil mahina ka," pero nginitian lang siya ni Taiga, na sobrang nakakapikon sa kalaban. Agad siyang sinugod. Samantala, si Sug Ishita naman ay galos-galos na. Napasabi tuloy ang kalaban niya. "Mukhang inis ka na ah. Sobrang nakakainis talaga maging mahina, no?" Kaya naman agad siyang inatake ni Sug Ishita, pero napakabilis ng kanyang kaharap, halos hindi niya ito matamaan o mahuli. Habang siya naman ay walang kahirap-hirap na binubugbog. Bumalik muli tayo kay Taiga, kung saan walang kahirap-hirap niyang sinalo ang suntok ng kalaban, na ikinagulat nito. Sabay suntok pabalik kay kalaban, na sobrang lakas, maski ang baseball bat ng kalaban ay nawarak. Lumapit si Taiga sa kanya habang ito ay nakahandusay sa sahig. "Tumayo ka, may final round pa, Takmol." Lumalabas na nililibang lang ni Taiga ang mga manunood, dahil isa daw siyang entertainer. At kapag binabagsak niya agad ang kalaban sa unang round pa lang, maiinip lang daw ang mga nanunood. Samantala, si Sug Ishita ay matagumpay na nahawakan sa paa ang kanyang kalaban. Sabay hampas niya ito sa sahig na parang si Incredible Hulk, kasabay ng sigaw na, "Nakakabuisit talaga kay sentukan ang mga speedy type na kagaya nyo." Lumapit siya upang tapusin ang laban. Sinubukang tumakas ng kalaban ni Sug Ishita, pero wala na itong nagawa dahil nabali ang kanyang paa. Kaya naman binigyan siya ni Sug Ishita ng isang napakatinding suntok na agad nagpatulog sa kanya. At ganun din ang nangyari sa kalaban ni Taiga, kung saan walang awang pinagsusuntok ito hanggang halos hindi na makagalaw. Sinundan pa niya ito ng isang matinding sipa na siyang tumapos sa laban. Lumipat naman tayo kay Mitsuki, kung saan nagreklamo ang kalaban niya dahil nasira raw nito ang kanilang hideout. "Anong ginagawa mo, princess? Sinira mo na ang hideout namin." Sumagot si Mitsuki, "Kasalanan mo yan dahil nagra-rampage ka." Napasagot ang kalaban at sinabing, "Hehe, sabagay, malakas ako, hindi kagaya mong reglahin." Sabay atake kay Mitsuki, pero hindi niya ito matamaan. Kaya sinubukan na lang niya saktan si Mitsuki gamit ang salita, "Hindi ka ba nahihiya sa itsura mo? Kung ganyan akong pinanganak na mukhang babae, baka uminom na lang ako ng Zonrox nung bata pa ako." Dinagdag pa niya, "Ang mahihina ay sunod Sun-Yearn lang sa malalakas." Sabay tapak sa kamay ni Mitsuki at suntok sa kanya. Sinundan pa ng pang-aasar, "Ops, nabali ba kamay mo, Princess Vivian?" Pero natameme siya nang magsalita si Mitsuki, "Hindi ka sikat, no? At sa tingin ko, ayaw sa'yo ng mga babae. Dahil doon, kinahihiya ko, na pareho tayong tao, tapos may ganong klaseng tao kagaya mo." Sumagot ang kalaban, "Ano, hindi sikat? Sabog ka ba?" Ngunit kalmado pa rin si Mitsuki. "Oh, nag-react ka? Nataman ka ba ng sinabi ko? Ang sinasabi ko lang, ang isang talunan kagaya mo, siguradong walang babaeng nagkakagusto sa'yo. O kahit gusto man lang makasama ka. Pangit ka na nga, pangit pa ugali mo." Dahil dito, sobrang napaikan ng kalaban at agad siyang inatake. Pero hindi pa tapos si Mitsuki sa pang-aasar. "Hindi ba sabi mo, ang mahihina ay sumusunod sa malalakas? Ibig sabihin, mahina ka rin, kasi sunod Sun-Yearn ka lang sa lalaking nasa taas, di ba?" Dahil dito, tuluyang napuno ng galit ang kalaban ni Mitsuki. At eto na ang iniintay niyang pagkakataon. Agad siyang sinugod nito.
Pero, isang mahinang salat lang sa balikat ang ginawa ni Mitsuki. Tinawanan lang siya ng kalaban. Yan na yun. Ang hina naman. Pero ilang segundo lang. Biglang nanlabo ang paningin nito at tila na paralyze. Lumapit si Mitsuki habang wala itong kalaban-laban at sinabing, "Nakakaawa ka naman. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gusto manuntok ng kalaban na nakahandusay na sa sahig." Bumilib naman ang mga kasama nila. Isipin mo, 2 upperclassmen lang ang dumating, pero nabago na agad ang takbo ng laban. Pinatumba nila ang napakaraming kalaban. Pero sa kalagitnaan ng pag-iisip, nagpabeya si Sakanashi at muntik na siyang atakihin mula sa likod. Buti na lang, nailigtas siya ni Sakura. Nagtipon-tipon na silang lahat dahil natalo na nila ang mga kaharap. Sabay nagsalita si Sakura, "Madami pang natitira, pero pangako, tawagin niyo lang ako, palagi akong nandyan para sa inyo." Sabay-sabay silang sumugod sa kalaban. Pero natigil si Sakura. May tumalsik na kalaban, at si Hayato ay seryoso at nakakatakot nang naglakad papalapit. Tinitigan niya ang kalaban niya, at dahil doon ay napay ka nito. "Nakakainis yang tingin mo, gusto kong dukutin yang mga mata mo." Pero bago pa siya makagalaw, sinipa siya ni Hayato ng sobrang lakas. Sabay lapit pa ito kahit wala nang malay ang kalaban, pero pinigilan siya ni Sakura. "Wow, nakakagulat ka, Sakura. Ikaw pa yung kalmado ngayon, Hindi ba sa bagbog mong mukha na yan dapat ikaw yung mainis?" Sumagot si Sakura, "Oo, nakakapikon. Sobrang nainis ako, pero hindi sa kalaban, kundi sa sarili ko. Ang yabang kong magsalita, pero tignan mo ako ngayon, nabugbog." Tumahimik si Hayato ng matagal. Hanggang biglang nag-iba ang mood niya, na nagpagulat kay Sakura. Parang biglang naging lighthearted si Hayato. "Okay, Tara, maghiwalay tayo. Akin ang kalaban sa gawin na to." Habang naglalakad sila palayo sa isa't isa, tinignan siya ni Hayato at ngumiti. "Hindi talaga kita kayang talunin, no? Sakura, bumalik tayo kay Kaji, na kasalukuyang nakikipaglaban sa leader ng kalaban. Hirap din si Kaji, malakas ang kalaban, at higit sa lahat, may dalang armas. Pero tuloy pa rin sa pang-aasar ang leader ng kalaban. Pareho nga tayo. Tignan mo yang mukha mo, gustong-gusto makipagpatayan. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka bagay magpanggap na hero. Isa kang hayop." Pero sumagot si Kaji, "Tama ka nga, hindi ako isang hero." Ipinaliwanag ni Kaji na tuwing nagagalit siya, nagbablanka ang utak niya. At kapag bumalik na siya sa sarili niya, nakahandusay na lang ang napakaraming katawan sa paligid niya. Sinabi pa niyang kinasusuklaman niya ang wild side niya ngayon. Pero may isang taong nagturo sa kanya kung paano kontrolin ito. Binuksan niya ang lollipop niya at sinabing, "Hindi ka karapat-dapat maging leader." Galit na galit ang kalaban at agad siyang sinugod, may intensyong patayin siya. Napakabilis ng atake nito, pero wala ni Katie na hirap si Kaji sa pag-iwas. Unti-unting umiilag at sumusubok umatake, pero hirap pa rin siya. Hanggang sa, tumilapon si Kaji sa isang napakatinding sipa. At nagsalita ang leader ng kalaban, "Wow, akala ko ba malakas ka? Bakit ka nakahandusay dyan? Sa tingin ko, humina ka, dahil hindi mo hinahayaan lumabas ang wild side mo." Sabay bagbog kay Kaji, habang nakahandusay ito sa sahig. "Mahina ka dahil may awa ka pa sa mga walang kwentang tao na yan. Gayahin mo ako, isang halimaw na walang awa. Saka ka lang lalakas ng tunay." Tatapusin na sana siya, pero sa huling pagkakataon, nakaiwas si Kaji at agad siyang sumipa ng napakalakas. Sobrang lakas na maski ang solidong baseball bat ng kalaban ay naiupi sa impact. Tuwang-tuwa ang leader ng kalaban. Lumabas na raw ang wild side ni Kaji. Pero bago pa siya makangiti, sinuntok siya ni Kaji nang halos maduraj ang mukha niya. "Sabi ko na, isa kang animal, Kaji." Nagpalitan sila ng matitinding suntok. Pero sa huli, na-overpower siya ni Kaji at sa isang matinding suntok, napatumba niya ang kalaban. Pero hindi pa tapos si Kaji, tila gustong bugbugin pa. Pero pinili niyang kontrolin ang sarili niya. Medyo nang hinayang pa nga siya. 9 times ko lang siya nasuntok, sabi ni Sakura dapat 10 eh. Ilang sandali pa, naubos na nila ang kalaban. Tagumpay, nabawi nila ang teritoryo mula sa Kill Gang. Makalipas ang ilang oras, ginaisang nila si Anzai para sabihing tapos na ang laban. Nagulat si Anzai, pati mga senior nila dumating pala para tumulong. Nilapitan siya ni Nagato at nagtanong,
Bakit niyo ginawa to, para sa akin? Sumagot si Sakura, nagkakamali ka, hindi namin to ginawa para sa'yo. Ginawa namin to para kay Anzai. Gustong gusto kanyang tulungan. Pero ngayon, hindi mo man lang siya kayang tingnan sa mata. Nagsalita si Nagato, napakarami kong ginawang mali sa'yo, Anzai. Hindi ko na mababawi yun. Hindi ako karapat-dapat iligtas, o pag-alaya ng buhay. Pero si Kaji ang sumagot. Hindi na mahalaga kung ano iniisip mo sa sarili mo. Kahit ano pa yan, gusto ka pa ring iligtas ni Anzai. Kahit mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ibig sabihin ganun na rin ang tingin ng ibang tao. For better or for worse, matalik ka pa rin niyang kaibigan. At sa kabutihan ng Boffiren at ni Anzai, naiyak na lang si Nagato. Pagkatapos ng matinding laban sa pagitan ng Kill at Boffiren, nagkwento si Nagato tungkol sa middle school nila ni Anzai. Abot ang chat sa kanya ni Anzai para makapag-bonding at triping sa kanya, kahit kakatapos lang ng graduation. Pero nahinto siya nang may makita siyang isang mahinang lalaki na pinagtitripa ng isang grupo. Dalawang isip siya kung tutulungan niya ito, pero nang ibabaw ang kaduwagan kay Nagato kaya nagbulag-bulagan siya, nagpakitang walang napansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Pero napatigil muli siya nang maalala si Anzai, na palagi siyang pinuprotektahan at nililigtas sa mga ganitong klaseng takmol. Kaya agad niyang sinugod ang grupo kahit yutal-yutal siya sa takot. Pero nagdulot ito ng paglipat sa kanya ng pansin, at siya ang pinagbugbog ng grupo. Bigla, may nagligtas kay Nagato, may suot itong uniform ng Kill Gang. Abot ang pasasalamat kay Nagato ng batang pinagtripan, pero alam ni Nagato sa sarili niyang wala naman siyang naitulong at nabugbog lang siya. Umalis ang bata, at bumilib si Nagato sa lalaking ito dahil natalo niya mag-isa ang buong grupo. Sabay sabi nito sa kanya, "Hoy, tol, mukhang kaastig mo ah." Pero agad na tumanggi si Nagato at sinabing, "Hindi, mahina lang ako." Pinutol siya nito at sinabing, "Hindi ka mahina. Harapin ang isang grupo ng walang kasama, hindi yan basta-basta gagawin ng kahit na sino." Sabay lapit sa kanya nito at sinabing, "Matagal na akong naghahanap ng kagaya mo. Sumama ka sa aking grupo, sigurado akong magugustuhan mo ito." Ilang araw ang nakalipas, nagpunta na si Nagato sa hideout ng Kill. Kinabahan agad siya sa aura ng lugar. Pero sinalubong siya ng lalaking nagligtas sa kanya at nagpakilala bilang Natori, ang boss ng Kill Gang. Kaya naman agad bumilib si Nagato, kaya pala malakas si Natori, siya pala ang boss dito. Maya-maya, nagulat siya dahil may binubugbog, nagpapalam itong umalis sa team. Pero isinigaw sa kanya ng kasamahan nila, "Oras na sumanib ka sa Kill, wala nang alisan." Kaya naman sinabi ni Nagato, "Hindi mo ba sila pipigilan? Ikaw ang boss, di ba?" Pero agad siyang sinampal nito at sinabing, "Sabi ko na mabuti kang tao. Ang mga mahihinang kagaya mo ay madaling makontrol." Sabay punta sa gate at isinara ito habang sinasabi, "Oras na nakapasok ka na, hindi ka na makakaalis." Dahil sa loob nito, ang karahasan at takot ang nagiging batas. Welcome sa Kill, Nagato. Lumipas ang ilang araw, binugbog si Nagato at inutusan siyang magdala ng 30 grand in 3 days. Ginawa ni Nagato ang lahat para makapagdala ng ganoong kalaking pera. Pero nung nagawa niya ito, binugbog na naman siya at inutusan uli, ng mas malaking halaga pa. Nagdala si Nagato pero kinyo lang ito ng 1,000, kaya binugbog ulit si Nagato at sinabing, "Kada pisong kulang, ganun karaming suntok ang tatanggapin mo." At dahil 1,000 ang kulang ni Nagato, ganun din kadaming sakit ang inabot niya. Isang gabi, halos mabaliw na si Nagato sa takot. Napilitan siyang magnakaw para lang makapagdala ng sapat na pera sa Kill Gang. Nang marinig ng Boffiren ang mga dinanas ni Nagato, wala silang masabi. Natulala silang lahat. Agad na humingi ng tawad si Anzai sa kanya, at sinabing, "Kung mas malakas lang sana ako noon, natulungan na kita." Pero sagot ni Nagato, "Huwag ka mag-sorry. Kahit mailigtas mo pa ako noon, hindi pa rin ako sasama, dahil sa mga masasamang bagay na nagawa ko." Sinabi pa ni Nagato na palagi niyang gustong maging kagaya ni Anzai. Pero ang kabaligtaran ang naging siya. Dagdag pa niya, "Gusto ko lang maging astig at malakas, kaya ako sumali sa Kill. Akala ko, mas mapapalapit ako sa pangarap ko." Pero agad siyang natigil nang yakapin siya ni Anzai, at sinabing, "Ano ba yang sinasabi mo? Baliw ka ba? Dati ka pa malakas, at astig." Napaiyak ng todo si Nagato.
Na-realize niya kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng isang napakabait na kaibigan. Maya-maya, nagising na si Nirei. Takang-taka siya kung nasaan sila at ano na ang nangyayari. Kaninang nasa digmaan sila, ngayon, nagtatawanan na ang lahat. Sinabi ni Kiryu sa kanya, pauwi na tayo. Dito, sumaya at gamaan ang loob ni Nirei dahil nagtagumpay sila at ligtas ang lahat. Pero nagulat si Nirei nang bigla siyang pitikin ni Hayato sa noo. Sabi nito, akala ko nabaliw ka na nang bigla kang tumakbo sa gitna ng laban. Huwag ka padalos-dalos ng ganon. Agad humingi ng tawad si Nirei. At lumalabas, na alam pala ni Taiga na kaya nagpunta ang mga senior nila ay dahil chinat pala sila ni Nirei. Nagpasalamat sila kay Nirei dahil sa kanya, nagtagumpay sila. Pero napansin ni Nirei na wala si Sakura. Sinabi ni Taiga, nasa likuran. Mag-isa. Kaya agad itong tinawag ni Nirei, masaya ako dahil ligtas ka, Sakura. Nagulat si Sakura, kaya nagtapang-tapangan. Mag-alala ka sa sarili mo, hindi sakin, sagot niya. Pero sagot ni Nirei, sobrang nakakabilib ka talaga, Sakura. Kaka-promote mo pa lang bilang grade rep, pero pinatatatag mo na agad ang grupo. At dahil sa'yo, nagkaisa tayo ngayon. Pero seryosong nagsalita si Sakura. Wala akong ginawang kabilib-bilib. Nagkakamali kayo, mayabang lang ako, puro salita, pero hindi ko nga ma-handle ang sarili ko. Masyado kong pinasok sa utak ko na hindi ko man lang matalo ang isang takmol. At kailangan pa natin ng second year para tulungan tayo. Ano, yun ba ang nakakabilib? Anong grade rep? Wala naman akong naitulong. Tingnan mo sila, lahat, lamog-lamog sa laban. Dapat ako ang nagprotekta sa kanila. At kahit saan mo tignan, kasalanan ko ang lahat. At alam kong, ganun din ang iniisip niyong lahat. Kaya sabihin niyo na, sisihin niyo na ko. Pero nagsalita si Anzai at sinabing, ano ba yung pinagsasabi mo, Sakura? Hindi ko nga maliligtas si Nagato kung ako lang mag-isa. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba, ang importante, sobra ang pasasalamat ko sa iyo. Nabigla si Sakura, pati ang mga kasamahan nila ay nagsalita. Ang pagkabugbog namin, sarili naming kasalanan yun, hindi sayo. Ano ka ba? Kaya't sinabi nila na hindi lang si Sakura ang napipikon. Silang lahat ay nahirapan din. Lumapit si Nirei at sinabing, huwag mong akuin lahat ng bigat, Sakura. Isang grupo tayo, ibigay mo rin sa amin ang iba. Hindi ba't magkaibigan tayong lahat? Biglang gamaan ang loob ni Sakura. Napaisip siya, ano bang nangyari sa akin noon? Hindi naman dapat ako nahirapan sa ganun lang klaseng kalaban. At ngayon, pakiramdam niya ay bumalik na siya sa sarili niya. Habang nagtitipon-tipon silang lahat at masaya na ulit. Masaya rin ang tatlong senior nila dahil magandang experience ito para kina Sakura. Napakomento pa sila, parang ganito rin yung nangyari kay Kaji nung una siyang maging first grade rep. May halong pang-aasar pa si Takeshi. Takot na takot ka pa nun kay Hiragi, di ba, Kaji? Pero sumagot si Kaji, kalimutan mo na yan. Sabay tanong, ano sa tingin nyo, meron sa Kilgang ngayon? Nabigla si Takeshi. Sa totoo lang, wala silang alam tungkol sa grupong yun. May napansin ka bang kakaiba, Kaji? Sagot ni Kaji, oo, sa tingin ko, yung leader na nakalaban ko, wala siyang kakayahan para mag-recruit ng ganun karaming miyembro mag-isa. Parang may hindi tama, may kakaiba sa pakiramdam ko tungkol sa kanila. Kinagabihan, pumunta ang Boffier and kina Ashitaba para mag-report tungkol sa nangyari. Pero pagpasok nila, abot ang sigawan ng lahat. Tila lasing si Umamiya, ang leader nila. Nakita sila nito at kinamusta agad. Tahimik lang si Sakura at napatanong sa sarili. Paano ba niya talaga tayo nalilid ng ganito? Maya-maya, ikinwento na nilang lahat ang nangyari. Humingi ng tawad si Anzai sa problemang nadulat niya. Kabang-kaba silang lahat, pero laking gulat nila nang biglang magsalita si Umamiya. At sa halip na magalit, masaya itong nagsabi. Good work, Boffieren. Natigil silang lahat nang biglang dumating si Tandang Oblique. May dalang napakaraming pagkain. Napatanong si Anzai. So, ayun na yun, Umamiya. Nagulat si Umamiya. Alin? Kaya pinaliwanag ni Anzai. Hinayla ko ang buong Boffieren sa personal kong problema. Nagresulta ito sa pagkasugat ng mga miyembro natin. Sumagot si Umamiya. Oo nga, tama ka, pero kaibigan mo si Nagato, di ba? Kaya normal lang na iligtas siya ng Boffieren. Pero dagdag pa ni Anzai. Pati mga senior natin nadamay. Pinaliwanag ni Umamiya, normal lang sa mga seniors na ipagtanggol ang juniors.
Kasama yan sa responsibilidad, pero kahit ganon, todo pa rin ang paghingi ng tawad ng Boffiren sa mga problemang naidulot nila. Kaya naman, laking gulat ni Nagato. Nang abutan siya ni Umamiya ng pagkain, at sinabing magpakabusog siya, unang subo pa lang ni Nagato ay napaluha na siya, dahil sa wakas, nakakain na rin siya ng maayos, at natanggal na rin ang tinik sa dibdib niya dahil nakaalis na siya sa kill gang. Kaya sinabi ni Umamiya, tandaan mo ang alalang ito, ha? Kapag humirap ang sitwasyon, hindi man lang natin malasahan ang sarap ng kahit ano. Pero kapag kumain ka na may payapang isip, at kasama mo ang mga taong sobrang nagpapahalaga sa iyo, talagang magtataka ka, dahil mas sumasarap ang pagkain. Sigurado akong hindi mo na makakalimutan ang mga masasamang experiences mo. Kaya kailangan mong matutong mabuhay kasama ito. Pero sa tuwing maalala mo ang mga yun, lagi mong tatandaan, hindi ka na nag-iisa. Tama ba? Naiyak na naman si Nagato. Kaya sinabi ni Umamiya na kumain na sila. Pero napansin niya si Sakura na tahimik lang, kaya tinanong niya kung bakit mukhang matamlay si Sakura. Pero sinabi ni Sakura, wala lang. Nagulat sila nang si Nire ang sumagot. Nabugbog kaming lahat, at pakiramdam ni Sakura ay responsibilidad niya lahat yun. Sumagot si Sakura, hindi naman sa ganon. Naiinis lang ako sa sarili ko. Mayabang ako magsalita pero nagtataka ako kung bakit hindi ako makakilos gaya ng inaasahan ko. Natawa ang dalawa at tinanong si Sakura, hindi ka ba makagalaw ng maayos pagkatapos mong makita na nabubugbog ang mga kasama mo? Nagulat si Sakura, dahil ito nga ang dahilan na tinatago niya. Nagpatuloy pa si Umamiya at sinabing, kung yan ang dahilan, malaki ang posibilidad na sobrang pinahahalagahan mo sila. At nag-aalala ka ng sobra. Dahil dito, sobrang namula si Sakura at nahiya sa kanilang lahat. Kaya nagsisigaw siya. Pero tumama ang paa niya sa lamesa na nagtawanan silang lahat. Sina Takeshita at ang iba pa ay sinigawan si Kaji. Mag-react ka naman, para kang robot. Sabay asar pa nila kay Sakura, kaya natahimik ito habang namumula. Ilang oras ang lumipas, naghiwa-hiwalay na sila. Napatanong si Umamiya kay Hiragi, ano sa tingin mo ang sinabi ni Sakura? Pero sumagot lang ito, pareho tayo nang naiisip. Napangiti na lang si Umamiya habang sinasabing, lalakas ng todo si Sakura. Habang nakatambay si Sakura, Anzai, at Nagato sa isang park, dumating ang isang babae at tinawag si Nagato. Bigla niya itong sinuntok habang umiiyak at sinabing, anong ginagawa niyong dalawa? Pareho kayong sugat-sugat. Sabay sabing, welcome back. Napaiyak silang lahat dahil sa wakas, buo na ulit ang tatlong magkaibigan. Aalis na sana si Sakura pero pinigilan siya ng babae at tinanong, anong pangalan mo? Sumagot si Sakura, ang pangalan ko ay Sakura. Gwapo ako, kagaya ni Anisaga. Nagpasalamat ang babae kay Sakura dahil sa tulong na ginawa niya, na sobrang nagpula kay Sakura sa sobrang hiya. Sinabi pa ni Sakura, wala yun, tinupad ko lang ang pangako ko. Kinagabihan, habang nakahandusay ang kill gang, may isang misteryosong lalaki ang tumayo, tila nagkunwaring nawalan ng malay at walang kahit anong gallows. At sinabing, nakarating pa ako dito para panoorin kayong lumaban sa Boffiren, pero natalo lang kayo. At higit sa lahat, mas hamina pa ang Boffiren, first year lang sila. Sigurado akong may inis siya sa nangyari dito. At mukhang tapos na ang grupong kill na to. Iles pa naman nila dumami, sayang naman. Sa bagay, bobo kasi ang nagsilbing leader nyo. Una pa lang, gusto ko na siyang suntukin sa mukha para umayos. Hindi ko ginawa, kaya itutuloy ang nangyari. Pero ayos din ang ginawa ko, dahil ang involvement ko sa Boffiren, napaganda pa. Sabay tanggal ng uniform ng kill. At makikita ang isang napakaangas na lalaki, punong-puno ng tato, at halatang napakalakas. Pagkatapos ng matinding laban nila sa kill gang at matagumpay nila itong natalo, back to normal na naman sila sa pag-aasaran sa isa't isa. Napansin ito ni Mitsuki at napasabing, mukhang napaka-energetic ng lahat ngayon ah. Sumang-ayon naman sa kanya si Niri at sinabi niya, napakasaya at gan ng loob ngayon ni Anzai. Sabay tanong ni Anzai kung ano na ang lagay ni Sakura. Pero sumagot si Niri na wala pa silang balita, at kahit anong chat ay hindi nito binabasa o near-replyan. Kaya kung ano-anong dahilan ang inisip nila kung bakit hindi nakapunta si Sakura sa base camp nila. Pero sinabi ni Anzai na malaki ang posibilidad na ito ay dahil sa nangyari sa laban nila sa kill gang, at medyo down si Sakura simula noon.
Kaya naman sinabi ni Neri na subukan nilang tawagan siya. Tinawagan na nila, at biglang sinagot ito ni Sakura, na agad nagpasaya sa lahat. Pero agad ding nagbago ang mood nila nang biglang patayin ni Sakura ang cellphone. Nag-alala ang lahat sa kalagayan ni Sakura. Sabi pa nga ni Neri, baka may sakit si Sakura dahil halata sa boses niya na sobrang ikinagulat ng lahat. Maya-maya, napatanong si Neri, hindi ba sobrang dami ng dala natin para kay Sakura? Pero sabi ni Hayato, okay lang, first time naman natin bibisita kay Sakura. Napasabi rin si Neri, akala ko din malayo ang bahay nila, kasi sinabi niya hindi siya taga rito. Kaya inassume ko na malayo talaga. Pero dito lang pala, dumating na sila sa location ng bahay ni Sakura, at laking gulat ni Neri para itong abandonadong haunted house. Lumapit na sila sa bahay kahit may halong takot sa ahas o multo. Sinubukan nilang pindutin ang doorbell, pero obvious naman sa itsura ng bahay na sira ito. Napansin ni Hayato na pati ang lock ng pinto ay sira rin. Binalaan siya ni Neri na huwag basta-basta pumasok, pero sumilip pa rin si Hayato at nakita ang sapatos ni Sakura. Sabay bukas ng pinto at sigaw, Sakura, asan ka? Pero walang sumagot, at tila walang tao sa bahay. Napatanong si Neri, tamang bahay ba to? Pero si Hayato, wala nang paligoy-ligoy, agad pumasok sa loob ng bahay. Kaya agad sumigaw si Neri, hindi maganda yung pumapasok kayo basta-basta sa bahay ng may bahay. Pero seryosong sumagot si Hayato, hindi ba sabi mo may sakit siya at nag-iisa sa bahay? Siguradong hindi siya makagalaw, paano kung may mangyari kay Sakura? Kaya naman napasigaw si Neri, oo nga, baka mamatay siya mag-isa. O matae sa salawal. Biglang nagising si Sakura at sumigaw. Baliw ba kayo? Sinong nagsabing pumasok kayo agad at magsisigaw? Lumakad si Sakura, pero sobrang nahihilo ito. Kaya sinabi ni Neri na nagpunta sila para bisitahin siya, at sinabi naman ni Hayato na mukhang matindi ang lagnat ni Sakura. Nabigla naman si Sakura dahil nag-alala lang pala ang mga kaibigan niya kaya nagpunta ang mga ito. Agad na nagsorry si Hayato at sinabing bumalik na siya sa pagtulog. Sabay utos kay Neri na dalhin ang mga regalo nila kay Sakura. Pero nagulat ang dalawa sa kalagayan ng pamumuhay ni Sakura at agad silang nakaramdam ng lungkot para sa kanya. Sabay tanong nila, seryoso ka ba, Sakura, na mag-isa kang nakatira sa bahay? Sumagot si Sakura, oo, anong problema doon? Sumagot naman si Hayato, meron ka bang mga gamot dyan? Bibili kami, pero tumanggi si Sakura, kaya sinabi ni Neri na kumain na lang siya ng mga dala nila. Tumanggi rin si Sakura, kaya nanibago sila, dati napakatakaw ni Sakura, pero ngayon ayaw na niyang kumain. Hindi pa rin makapaniwala si Neri na nakatira si Sakura mag-isa sa ganitong klaseng kondisyon. Sobrang napaisip siya kung anong nangyari kay Sakura at nasaan ang pamilya nito. Kaya naman agad niyang kinuha ang isang plastic bag at sinabing galing ito sa lahat, at sobrang nag-aalala sila para sa kanya. Seryosong sinabi ni Neri, hindi ko alam ang sitwasyon mo sa buhay, Sakura, pero iisa kang nabubuhay sa ganitong klaseng bahay. Kaya naman mag-relay ka naman sa amin kahit kaunti. Hindi ba kahapon ko pa sinasabi yun? Pero sumagot si Sakura, okay lang ako. Sanay naman akong harapin ang lahat mag-isa, at itutulog ko lang to. Kaya hindi nyo na kailangang mag-alala. Magsasalita pa sana si Neri, pero pinutol agad siya ni Hayato at sinabing, dinala na natin ang get well gift. Huwag na natin siyang istorbohin. Tara na, umuwi na tayo, Neri. Ayaw pa sana ni Neri, pero seryoso na si Hayato kaya agad na lang siyang pumayag. Sabay silang nagpaalam kay Sakura at sinabing tawagan lang sila pag may kailangan siya. Sabay alis na nag-iwan kay Sakura ng matinding kalungkutan dahil nag-iisa na naman siya. Habang naglalakad, pinigilan ni Neri si Hayato at tinanong, aalis ba talaga tayo? Akala ko ba nag-alala ka kay Sakura? Seryosong sumagot si Hayato, hindi sa ganun. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya, sa pinagdaanan niya, at sa itsura ng bahay niya. Sa kalagayan ni Sakura, sigurado akong mag-isa talaga siyang nabubuhay ng mahabang panahon. Sabay tanong niya kay Neri, sabihin natin nawawala ka, pero pwede kang manghingi ng isang bagay na kakailanganin mo. Ano yun? Sumagot si Neri, cellphone. Kasi magagamit ko yun para mahanap ang location ko. Sumagot si Hayato, tama. Dahil alam mong gamitin ang cellphone mo. Pero kung may problema ka, at binigyan ka ng bagay na makakatulong sa'yo,
pero hindi mo alam gamitin ito, makakatulong ba yun sa'yo? Hindi, di ba? Para kay Sakura yun. Para bang hindi nga niya alam na totoo ang cellphone o maski paano ito gamitin. Kapag hindi siya nagpunta bukas, bisitahin na lang ulit natin siya. Sumagot naman si Ray, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero kahit na ganun, gusto kong iparamdam sa kanya na meron siyang mga kaibigan na maaasahan niya at handang tumulong kahit kailan at kahit saan. Pinangako ko din kay Sakura na ipapakita ko sa kanya ang daan hanggat makarating siya sa tuktok. Pero si Sakura, palaging gumagawa ng sarili niyang daan mag-isa. Kaya naman gusto kong tulungan siya kapag may problema, dahil gusto kong may maitulong din kahit papaano. Kinagabihan, nagising si Sakura at wala na siyang tubig. Kaya napilitan siyang buksan ang bigay ni Hayato. Nabigla siya nang bumungad sa kanya ang napakaraming pagkain na may kasamang "get well" letter. Na-overwhelm si Sakura, kaya napasabi siyang, "Palagi kong nalalagpasan ang mga problema nang ako lang walang tulong sa iba." At ganun naman talaga, hindi ba? Pero bigla na lang pumasok sa isip niya si Boffieren at ang sinabi ni Umamiya, na kaya hindi siya makagalaw ay dahil sobrang nag-aalala siya sa mga kaibigan niya. Pilit niyang tinatanggi sa sarili ang katotohanan. Napatanong siya kung ano ba talaga ang problema niya, pero agad siyang nagulat nang may marinig siyang malalakas na yapak, tumitibok at papalapit. Inakala ni Sakura na isa itong multo. May kumakaripas papunta sa kanya. Napasigaw siya at nagulat nang makita si Tachibana. Maya-maya, wala nang nagawa si Sakura at halos maglaway na siya dahil sa sarap ng luto ni Tachibana. Sa sobrang excited niya, halos mapasok na ang buong pagkain sa kanyang bibig, kaya pinagalitan siya ni Tachibana sabay sabing, "Hindi ako makapaniwalang nag-iisa ka lang nakatira dito. Akala ko nga abandonado na tong bahay eh. Hindi ka man lang naglagay ng kurtina o lock sa pinto. At wala ka man lang kagamit-gamit, isa ka bang minimalist?" Pinatahimik naman siya ni Sakura sa pang-aasar. Pero seryosong nagsalita si Tachibana at sinabing, "Masaya ako at bumalik na ang gana mong kumain. Nakasalubong ko nga pala si Ray at Hayato. Sobrang nagpapanik si Ray sa pag-aalala sa'yo." Pero maangas na sumagot si Sakura, "Sus, hindi naman na kailangan yun." Kaya agad siyang sinapak ni Tachibana gamit ang head cooler sabay sabing, "Baliw ka ba? Nag-aalala na nga sa'yo ang lahat." Sabay dagdag pa niya, "Nabalitaan kong nakipagsuntukan ka na naman kahapon, ah. Kaya siguro nilanat ka." Pero tumanggi si Sakura, "Hindi ito dahil sa gulo kahapon." Kaya naman agad siyang inasar ni Tachibana, "So totoo pala, na-stress ka dahil hindi ka makagalaw? Dahil nagsisimula ka ng mapalapit sa mga kaibigan mo?" Sobrang nagulat si Sakura na halos masuka-suka na siya. Sabay tanong niya, "Baliw ka ba? Sinong nagsabi sa'yo?" Sumagot si Tachibana, "Madali ka kasing basahin. At sinabi sa akin ni Umamiya." Kaya sinabi ni Sakura, "Hindi ko tatanggapin yun. Hindi ako ganun kalambat para lang sa ganun ay hindi ako makakilos at makagalaw." Kaya naman nagsalita si Tachibana, "Pero totoo, hindi ba? Hindi ka makagalaw ng maayos noon." Nahihiyang sumagot si Sakura, kaya sinabi ni Tachibana, "Ano man ang rason, hindi mo na mababago yun dahil nangyari na. Bakit hindi ka maghanap ng ibang solusyon?" Nagulat si Sakura at nagtanong, "Anong solusyon ang kailangan ko?" Sinagot siya ni Tachibana, "Bakit hindi ka kasi mag-relay sa iba? Sa mga taong kayang gumalaw kapag hindi ka na makakilos?" Nabigla si Sakura at sinabing, "Nagbibiro ka ba? Kaya ko ang sarili ko. At saka, problema ko to." Kaya naman kinuha agad ni Tachibana ang niluto niyang pagkain, kaya napasigaw si Sakura. "Ano ka ba? Kumakain pa ako, ah?" Sinabi ni Tachibana, "Akala ko ba kaya mo sarili mo? Bakit hindi ka gumawa ng ganito? Madali lang naman, kailangan mo lang ilagay ang mga sangkap sa kalan." Pero, wala kang ang kalan. Dinalhan kanila ni Ray ng pagkain at tubig nung dumalaw sila sa'yo. At pinaglutuan pa kita ng masarap na pagkain para hindi ka magutom. At lahat ng iyon ay galing sa ibang tao, hindi sa sarili mo. Dahil doon, makakatulog ka ng may laman ang tiyan. Kapag nauhaw ka, may tubig kang maiinom. Pero makulit na sumagot si Sakura, "Kaya ko naman bumili para sa sarili ko, ah." Ngunit sumagot si Cutie Pie Tachibana, "Hindi naman sa ganon. Kahit na kaya mong gawin para sa sarili mo, kung ginawa na ito para sa'yo ng iba, mas magkakaroon ka ng oras para alagaan ang sarili mo. Onti lang ang kaya nating gawin sa limitadong buhay natin." Sabay abot niya ng pagkain kay Sakura,
na napatahimik na lang. Inabot na sila ng umaga. Masiglang nagising si Sakura dahil sa cutie pie na si Tachibana. Pagpasok sa school, agad binisita ni Sakura si Kaji at inaya itong makipag-usap saglit. Tinanong ni Kaji, tungkol saan ba? Sinagot agad ni Sakura, tungkol ito sa laban sa Kill Gang. Pero nabigla silang dalawa nang mapansin na marami palang audience ang nagmamarits at inaasar si Kaji. Agad naman nilang nakilala si Sakura. Ah, ikaw pala yung sikat na Sakura na tumalo sa malalakas na gang. Wow, Kaji! Napaamo mo ang kagaya niya, ang lupay mo. Dahil doon, agad niyang inutusan sina Kusumi at Enomoto na paalisin ang mga takmol para makapag-usap sila ng maayos ni Sakura. Tinanong na ni Kaji, anong kailangan mo sa akin? Sumagot si Sakura, noong nakikipaglaban tayo sa Kill Gang, akala ko kaya ko mag-isa. Pero mali pala ako, sa huli, kinailangan namin ng tulong niyo para linisin ang kalat namin. Wala akong magawa. Kaya ngayon naiintindihan ko na, kailangan ko rin pala mag-relay sa iba para tulungan ako. Paano mo nakakayanang ipahandle sa kanila ang lahat? Paano ba ako magiging kagaya mo? Nainis si Sakura dahil hindi nagsasalita si Kaji, pero agad siyang pinatahimik nito at nag-isip. Sabay lakad, at bumili ng kape sa vending machine. Pagkakuha niya kay Sakura, nag-isip ulit siya, sabay lakad at dala siya sa rooftop at sinabing, mas maganda pag-usapan ang mga ganong bagay sa lugar na mataas at maluwang. Sabay ulit nang sinabi sa kanya ni Sakura, ano ka mo? Paano ako nakakerli ng masyado sa mga kaibigan ko? Ang sagot doon ay, dahil hindi ko kayang gawin ang lahat mag-isa lang ako. Kaya naman nainis si Sakura at sinabi, pero pag sinabi ang ganitong bagay, para mo na ring inamin na mahina ka. Hindi ko kaya magsabi ng ganong bagay? Pero agad hinablat ni Kaji ang kape at tumakbo sa mga tools, sabay sulat sa kape ng green tea. Kaya tinanong niya si Sakura, ano ta? Sumagot si Sakura ng green tea. Kaya sinabi ni Kaji, tama ka, pero sa loob nito ay kape. Nagtaka si Sakura sa pinagsasabi ni Kaji, kaya pinaliwanag niya, kahit ilang beses ko sabihin na isa itong green tea, kape pa rin ang nasa loob. Sabay sabing, hindi porket iba ang nakasulat, ibig sabihin magbabago na rin ang nasa loob. Sumagot si Sakura, obvious naman, kaya binara siya ni Kaji at sinabing, hindi ba? Ganun pa rin, sabi ka ng sabi na kaya mo, pero hindi mo naman talaga kaya. Alam mo rin na kailangan mo ng tulong ng iba, pero hindi mo magawa kasi takot ka. Takot kang ma-reject ng ibang tao? Bigla naman natulala si Sakura dahil sa mga past traumas na hanggang ngayon ay daladala pa niya at naapektuhan siya. Sabay naalala niya ang matatalik niyang kaibigan na andyan palagi para sa kanya at sinabi pa niyang mataas ang expectation nila sa kanya. At kapag inamin niya ito sa harap nila, magmumukha siyang mahina. Kaya binara siya ni Kaji at sinabing, hindi ko alam kung ano sa tingin mo ang tinitingnan sa'yo ng mga tao, pero alam na ng lahat na sobrang natatakot ka. Kaya naman sobrang nagpanik si Sakura at napatanong kung paano. Kaya sinabi ni Kaji, halatang halata sa galaw mo. Sabay nagbago si Kaji ng usapan at sinabing, may usapang may multo daw sa rooftop na kinakatayuan natin. Nagtaka naman si Sakura sa pagka-random ni Kaji, pero nagdiretso si Kaji magsalita at sinabing, may grupong umaakyat doon paggabi at nakakita silang babae, nakadress sa dilim. Pero nung binalikan nila ng umaga, isa lang itong plastic bag na nakabalot sa pala. Kaya naman nadismaya si Sakura at sinabing, ano ba sila? Masyado sila nag-assume at nagdulot tuloy ng pagkabaliw at takot nila. Sabay bara ulit ni Kaji sa kanya at sinabing, tama ka, nag-assume ka masyado na ma-reject ka, kaya nabaliw ka at natakot. Kaya pinaalala sa kanya ni Kaji na nung nakita ng mga kaibigan niya na naging mahina siya, nabugbog, at nakita na sobrang down, wala ni isa ang nag-reject sa kanya. Para ka kasi baliw na takot ma-reject kahit hindi naman mangyayari yun. Sa pananaw ko, hindi mo sila nakikita kung ano sila dahil masyado kang nakafocus sa sarili mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, magtiwala ka sa kanila. Bigla naman nahiya si Kaji dahil masyado siyang nagsalita at naparami ang sinabi, pero lalo silang nabigla nang may pumalakpak sa gilid nila at nakita na si Umamiya ito at si Hiragi. Sabay sigaw, ni Swan, Kaji. Sobrang laki ng improvement niyong dalawa. Pero naiwang tameme ang dalawa at wala masabi dahil sa hiya. Sabay akbay ni Umamiya kay Kaji at sinabing, ayes, Kaji nagiging katunog mo si Hiragi.
na sobrang nagpahiya kay Koji na halos mamuti na siya. Hindi na kinaya ni Koji at sobrang na-overwhelmed na siya ng hiya, kaya bigla niyang nasuntok ng napakalakas si Umamiya, na maski si Koji ay nagulat sa ginawa niya. Ang hiya ay napalitan ng sobrang takot, kaya agad na lang siyang tumakbo para magtago, pero hindi naman nagalit si Umamiya at pinuri pa nga si Koji, at sinabing, oo nga, nag-improve siya. Mas naging malinis ang suntok niya. Sabay tanong kung ano ang opinyon ni Sakura sa sinabi sa kanya ni Koji. Hindi alam ni Sakura ang sasabihin kaya nagsalita si Umamiya at sinabing, marami akong hindi kayang gawin, minsan badoy at laging sablay, pero hindi ako takot dahil alam kong lahat dito sa Boffiren ay tatanggapin ako kung sino ako. Pag hindi ko kaya gawin, sila gagawa, at kapag hindi nila kaya, ako gagawa para sa kanila. At ganun ang lahat dito, magre-relate tayo sa isa't isa at magtutulungan. Tinatanggap natin ang kahinaan ng isa't isa, kaya dapat magtiwala ka sa kanilang lahat at pati sa sarili mo. Nabigla si Sakura dahil ang pinakamalakas na nila ang nagsabi sa kanya na maski ang nasa tuktok ay may kahinaan at kailangan ng tulong ng ibang tao. Dahil dito, agad lumakas ang loob ni Sakura at handa na siyang harapin ang lahat ng hamon na paparating. Kinabukasan, iniisip ng lahat na baka hindi na naman pumasok ngayon si Sakura. Kaya sinabi ni Mitsuki na i-chat niya si Sakura para makasigurado sila. Pero nagulat silang lahat nang tahimik na pumasok si Sakura sa classroom nila, na nagpangiti sa lahat, at binati agad siya ni Nirei ng good morning. Sumunod din ang mga kasama nila at sinabi sa kanya na masaya sila dahil gumaling na ang lagnat ni Sakura. Pero sumagot si Taiga at sinabing, syempre, maski sakin, hindi tumatagal ang lagnat dahil sa malalaki kong muscles. Pero nabigla pa rin sila dahil tila tahimik pa rin si Sakura at hindi kumikibo. Kaya tinanong ni Kirei kung masama pa ang pakiramdam niya. Hindi pa rin kumibo si Sakura, pero bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Umamiya. Kaya bigla siyang sumigaw, may gusto akong sabihin sa inyong lahat. Sabay sabing, simula bata ako, palagi ko nang tinatak sa sarili kong normal lang na gawin ko lahat ng sarili ko lang. Pero ang totoo, ay hindi ko kaya mag-isa. At ang masama pa, ay nainis ako sa sarili ko at ibinuntun ko sa inyo yun. Mahina ako at badoy, kaya sigurado akong disappointed kayo sa akin dahil ganun ang class rep nyo. Pero yun talaga ang pagkatao ko. Kaya naman, sigurado akong magdudulot pa ako ng maraming problema. Kaya naman, patawad sa inyong lahat. Nabigla ang lahat sa mga sinabi ni Sakura, unang beses niyang humingi ng tawad. Pero biglang tumalsik si Sakura nang sipin siya ni Sag Ishita. Kaya napatanong siya kung bakit. Kaya naman sumagot si Sag Ishita. Tatanong mo pa kung bakit. Nakabara ka dyan sa daan. Pero hindi pa dito natapos ang pagtulong-tulungan siya ng mga kasama niya, sabay sabi sa kanya, na may halong inis. Sira ulo ka ba, Sakura? Ano ba ang pinagsasabi mo? Kaya sinabi ni Kiryu, hindi ba masyadong nakakabastos sa amin yun, Sakura? Sumagot din si Hayato at sinabing, oo nga, sobrang nakakainsulto yun. Sabay sabi ni Anzai, umaasta kang napaka-big reveal ng mahina ka, o badoy, pero sa isang tingin lang sayo, alam na ng lahat na isa kang awkward, nakakainis na takmol. Pero kahit na ganun, ano naman? Kahit isang beses, hindi kami na-disappoint sayo. Ginagawa mo ang lahat para sa amin. Kaya bakit ka humihingi ng tawad? Kami nga ang may utang na loob sayo. Sa tingin mo pa, nagtampo kami nung tumulong ka sa amin. Huwag kang ang ganyan. Wala sa amin ang nakakaramdam ng ganun sayo. Oh, awkward ka nga minsan at nakakainis, pero susugod ka ng buong puso sa gera para sa mga kaibigan mo, at ang astig noon. Kung alam mo lang kung gaano ka namin kagustang lahat. At dahil dito, parang nawala ang bigat na dinadala ni Sakura simula bata siya, at napalitan ito ng ganang loob dahil sa mga kaibigan niya. Nagsalita naman si Hayato at sinabing, alam mo ba, Sakura, na okay lang naman magdulot ng problema at harapin mo ito? Pero hindi rin masamang humingi ng tulong at humanap ng karamay. Alam kong lumaki kang mag-isa kaya mahihirapan ka pa mag-adjust, pero alam kong kakayanin mo yan. Pero agad siyang pinutol ni Anzai at nagsisigaw. Hindi, itabi niyo na lahat. Sa tingin ko, ang class rep natin ay hindi tayo naiintindihan, kaya mag-set tayo mamaya. Pagkatapos ng klase, ng social gathering. At siguraduhin niyong may pagkain. Pero sinabi ni Sakura, ulol, gusto mo lang ng pagkain
Pero wala na silang nagawa ng magsigawan ng lahat at agad ginanahan dahil sa pagkain. Kaya sinigawan siya ni Anzai at sinabing, "Ikaw na mamili ng pagkain, Sakura. Basta masarap, ayos na yun." Kaya napatanong si Sakura kung kailan pa niya naging responsibilidad ang pagpapakain sa buong grupo. Kaya sinabi ni Hayato na, "Doon na lang tayo sa kung anong pagkain ang gusto ni Sakura." Nag-isip siya at sinabing, "Doon tayo sa rice omelette." At sumang-ayon naman ang lahat dito. Masaya na ang lahat, pero napansin ni Hayato na tahimik si Nirei, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Pero yutal-yutal sumagot si Nirei at hindi alam ang sasabihin, kaya awkward na tumawa siya at sinabing, "Hindi no, masaya ako dahil okay na si Sakura." Maya-maya, dumating na sila sa Cafe Pathos kung saan nagsisigaw si Tachibana. "Baliw ba kayo? Gusto niyo akong magluto ng omelette rice para sa inyong lahat? Hindi naman to restaurant, cafeteria ito. Cafe, ang orderin nyo." Pero natigil si Tachibana nang sabihin nila na kaya sila nagpunta dito ay dahil sabi ni Sakura na dito ang the best omelette sa buong mundo. Bigla naman niyang nakita si Sakura, kaya tinanong niya kung okay na ang pakiramdam nito. Pero hindi siya sinagot ni Sakura at nahihiyang sinabi, "Sorry nga pala sa kahapon. Isosoli ko na lang ang naiwang mong mangkok." Bigla namang natameme si Tachibana, sabay asar sa kanya. "What the heck? Mataas pa rin ang lagnat mo?" Dahil dito, napaikan si Sakura pero pinigilan siya ng kasama niya at sinabing, Tara na, ikaw ang key player, Sakura." Na nag-iwan kay Tachibana ng tanong, "Anong key player?" ang sinasabi ng mga baliw na yun. Sarap naman ang lahat sa luto ni Tachibana, habang nanginginig na siya sa napakaraming itlog na naubos niya. Pero natigil silang lahat nang magsalita si Takanashi at sinabing, "Ngayon, inamin na ni Sakura ang mga badoy na side niya, tayo naman." Agad na sumang-ayon ang lahat, at nagsimula si Takanashi. Sinabi niya na, "Takot ako sa mga insekto. Nababaliwala ako pag nakakakita nito." Nabigla naman sila ni Ray dito dahil kakaibang kahinaan nito. Kaya si Taiga naman ang sumunod. Nanginginig niyang sinabi, "Takot ako sa multo. Hindi ako makalabas ng kwarto nang hindi binubuksan ang ilaw. Maski sa pag-shampoo, hindi ko mapaikit ang mata ko dahil natatakot akong makakita ng multo." Kaya napatanong si Mitsuki, "Hindi ka ba nahihilam?" Sumagot naman si Taiga, "Nahihilam syempre, napakahapdi sa mata. Pero okay na yun kaysa makita ko sa isip ko ang mga multo." Sabay damay kay Sakura, "Hindi ba ikaw din, Sakura, takot? Wala kang sapat na muscles para talunin ang multo. Hindi mo nga sila kaya sa Latin eh." Pero natigil sila nang seryosong magsalita si Hayato. "Ngayon, naiintindihan mo na, Sakura, na lahat tayo ay pare-pareho lang. Lahat tayo ay may mga kahinaan at mga badoy na side. Kaya hindi mo na kailangang matakot o ikahiya ang mga bagay na ganun. Lahat tayo ay ganun." Nakangiti naman si Tachibana habang pinakikinggan sila, at masaya siya dahil unti-unti nang natututo si Sakura. Kaya tinanong ni Mitsuki, "Ano naman ang kahinaan mo, Hayato?" Sumagot si Hayato, "Ako, kinatatakutan ko ay ang pagkain ng manju." Hindi makapaniwala ang lahat at napasabi pa si Sakura, "Seryoso ka ba? Manju? As in yung pagkain?" Pero nabigla si Sakura nang sabihin ni Kiryu, "Oh, kita mo? Nauto mo na naman si Sakura." Sumagot si Hayato, "Wala na kasi akong maisip na sasabihin eh." Pero nagsalita si Nirei at binasa ang journal niya. "Hindi ba ayaw mo sa natto?" Nabigla si Hayato sa narinig kaya sinabi niya, "Ano ka ba, Nirei? Saan mo ba nalaman ang hindi totoong bagay na yan?" Sagot ni Nirei, "Nilista ko kasi ito sa survey na ginawa ko tungkol sa'yo." Dahil dito, nakaisip ng malupit na plano sila Anzai. Agad siyang lumapit kay Tachibana at tinanong, "May natto ba kayo?" Sumagot si Tachibana, "Baliw ka ba? Cafeteria ito, paano magkakaroon ng natto dito?" Kaya nag-alok si Kalbo na siya na lang ang hahanap ng natto, pero agad siyang pinigilan ni Hayato at sinabing, "Bakit ako ang pagtripan nyo? Hindi ba si Sakura ang key player?" Kaya naman agad nilang pinagtulong-tulungan si Hayato para hindi mapigilan si Kalbo. Nagkagulo sila, at dahil dito, napatawa at ngumiti si Sakura, na ikinagulat ng lahat. Agad na tumahimik ang paligid at naging awkward. Nagtaka naman si Sakura dahil nakatitig sa kanya ang lahat, kaya nahihiya niyang sinabi, "Anong problema? Baliw ba kayo?" Agad namang natawa ang lahat, sabay sigaw,
Hoy Hayato, kumain ka pa ng natto para matawa ulit si Sakura. Habang masaya ang grupo at nagtatawanan silang lahat, sumaya si Tachibana dahil na-realize na ni Sakura ang mga sinabi niya nung gabing yun. Habang nagbabonding silang lahat, napasilip si Umamiya at nakita sila. Napaisip siya, mukhang may class party sila dito ah. Papasok na sana si Umamiya para makisali, pero agad siyang pinigilan ni Hiragi at sinabing, "Hindi ka pwedeng pumasok. Ano ka ba, hindi mo ba nababasa ang room? Mag-iiba ang vibes pag pumasok tayo dyan." Pero napansin ni Sakura na nagtatalo si Umamiya at Hiragi. Sabay alis ng dalawa, at may kasunod silang bakla na kinawayan pa si Sakura, na nag-iwan kay Sakura ng pagkakatameme. Kinabukasan, bilib na bilib si Nirei dahil malalaki na ang mga pananim nilang halaman. Pero agad sinabi ni Sakura, "Hindi yan ang gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung bakit tayo pinapunta lahat dito." Lumalabas na pauwi na sana sila nang biglang mag-announce si Umamiya ng meeting. At hindi lang sila, lahat ng estudyante mula first year hanggang third year ay naroon. Dumaing naman si Hiragi at ipinaliwanag. Wala naman talagang ganap, policy lang ni Umamiya na magka-gathering paminsan-minsan para magkakilala ang lahat. Pero ang totoong purpose, para ipagyabang ni Umamiya kung gaano nakalaki ang mga pananim niya. Habang naglalakad-lakad si Sakura, napansin niya ulit ang baklang nakita niya dati sa cafeteria. Nagulat siya nang papalapit ito sa kanya, matangkad, nakaskirt, at sobrang kikay ang dating. Inakala niyang babae, pero nang magsalita ito, "What? Bakit boses Raul siya?" Sabay sigaw ni Sakura, "Lalaki ka, akala ko babae." Nagkatawanan ng lahat sa reaksyon niya. Sabi ni Nirei, "Huwag kang masyadong rude, si Tsubakino yan. Isa siya sa 4 Devas, mga leader ng school." Pero ngumiti lang si Tsubakino at sinabing, "Ayos lang, tawagin niyo na lang akong Miss Tsubaki." Natameme si Sakura. Tinanong naman niya si Nirei, "Mr. Tsubaki, paano niyo nakilala si Sakura?" Natawa ang kalbong mukhang tatay at sabay sabing, "Grabe ka naman sa mister." Sagot ni Tsubaki, "Sobrang nag-stand out kasi si Sakura. Kaya ko siya naitandaan." Sinimangutan lang siya ni Sakura. Pero biglang sumigaw si Tsubaki, "Gusto ko din yung itsura niya. Gwapo." Halos maduwal si Sakura, nagpipigil ng suka sa hiya at takot. Lumapit si Hayato at bumulong. "Hindi mo ba napansin na lalaki si Tsubaki? Meet and greet ito ng all-boys school." Sumigaw si Sakura, "Paano ko malalaman? Tingnan mo nga ang itsura ng mangkukulam na yun. Nakapalda pa." Sumagot si Tsubaki, "Sigurado akong hindi pa kayo nakakasuot ng ganito. Pasensya na ah, sana masanay kayo sa kasuutan ko." Sagot naman ni Sakura, "Ayos lang, nabigla lang talaga ako. Hindi ako sanay makakita ng alien na kagaya mo." Napangiti ang lahat habang pilit pinipigil ang tawa. Bigla siyang niyakap ni Tsubaki ng mahigpit, halos mapaisak si Sakura, sabay sigaw, "Wow, good boy, straight to the point." Halos lumabas na ang kaluluwa ni Sakura sa bigat ng yakap. Kaya agad siyang sinagip ng mga kasama niya. Pinakilala naman ni Tsubaki ang mga nasa kanan at kaliwa niyang kamay, ang kambal na sina Seryo at Suryo. "Magpakabati kayo kay Sakura ha," sabi niya. Tahimik lang si Sakura, natameme sa pagkakamukha ng kambal, lalo na nang bigla itong lumapit at pinuri ang kakaibang itsura ni Sakura. Agad siyang binatukan ni Tsubaki. "Baka ma-offend si Sakura, gago ka." Natigil ang lahat nang tawagin sila ni Umamiya. "Tara, inom na tayo ng sabaw." Galing sa ihi ng asong ulol. Habang nag-aayos ng buhok si Tsubaki bago pumunta kina Umamiya, napapaisip si Sakura. Anong klaseng alien ba tong lalaking to? Pagdating nila, tinikman na ni Tsubaki ang niluto ni Umamiya. Todo papuri siya. "Ang sarap, pwede ka nang magtayo ng restaurant." Sabay dagdag, "Ikaw talaga, nai-inlove na naman ako sa'yo, paulit-ulit, dahil sa luto mo." Nakarinig si Sakura, nanlaki ang mata niya, halos mamula ang buong mukha at parang nasusuka sa narinig. Napansin siya ni Nirei, "Oy, okay ka lang? Parang namumula ka na at nanginginig." Napansin din ito ni Tsubaki at tinanong, "Sakura, bakit nanginginig ka?" Si Hayato ang sumagot, Si Sakura kasi sobrang sensitibo sa mga romantic gestures. Kahit kaunting bagay tungkol sa pag-ibig, natataranta na yan. Kaya siguro naapektuhan siya sa mga sinasabi mo kay Umamiya." Kumabog ang dibdib ni Tsubaki. Sabay-sabay na sabi ng iba, "Yun nga, halatang halata naman eh."
Kahit anong tago mo, Tsubaki, alam na naming lahat, may gusto ka kay Umamiya. Namula ang Choingong bakla, pero, totoo lahat ng sinasabi nyo. Tumingin siya kay Sakura at ngumiti. Ikaw ha, Sakura, sobrang inosente mo. Mas lalo namyo lang parang kamatis si Sakura. Hindi na alam ang isasagot, tahimik na lang siya. Ngunit biglang nagpasalamat si Tsubaki kay Sakura. Salamat, Sakura, kasi naging honest ka sa reaction mo. Bago pa maging drama fest, sinabi ni Uryo na kailangan na nilang umalis. Nagpaalam si Tsubaki kay Umamiya. Habang naglalakad paalis si Tsubaki, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Sakura. O ano na naman, alien? Tanong ni Sakura. Biglang itinuro siya ni Tsubaki at sinigawan. Sakura, gusto mo bang makipag-date sa akin? Baliw ka ba? Sigaw ni Sakura, halos mapatalon sa gulat. Grabe, lalong humihirap ang mga pagsubok ng ating bida. Kaya kung ayaw niyong mamas ang mga susunod na riot na eksena, huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-iwan na rin ng like at share para sa mas marami pang high-quality anime recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.